Ayan mga kababayan, bali, ayon nga po kay Majority Floor Leader Sandro Marcos na 18 out of 52 priority measures passed before Holy Week break. Yun nga, ang sabi ni Kong Sandro, umabot sa 18 out of 52 priority measures ng LEDAC ang naipasa o umabot sa bicameral stage ng Kamara. Sa ilalim po ito ng liderato ni House Speaker Faustino Bojidi. Bali nakapagtala po ang House of Representatives ng 18 LEDAC priority bills na naipasa or nakapasa na sa BICAM. Patunay po ito na mabilis at tuloy-tuloy ang trabaho sa lehislatura. Ayon din ito kay Majority Floor Leader Sandro Marcos na hindi naapektuhan ang session calendar ang momentum ng Kamara sa pagpasa ng mga panukalang may kinalaman sa ekonomiya, edukasyon, serbisyong publiko at social protection. Kabilang nga po sa mga pinaka-advance ay ito pong sa BARM election reset na na-ratified na. Kasama rin po sa yung National Center for Geriatric Health na kasalukuyang nasa BICAM pa. At naipasa rin po ang panukalang pagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin or bawasan ng excise tax sa langis para makatulong po ito sa mataas na presyo ng fuel. And alam niyo naman na isa ito sa pinaka-importanting batas na maipasa, na kung saan pansamantalang sususpendihin or babawasan nga itong tax po sa produktong petrolyo. Lalo na po pag may mga gantong krisis na nangyayari katulad po sa Middle East, Kasi alam naman natin, syempre pag tumaas yung petrolyo, halos lahat po ng pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan Pilipino ay magtataasan din. So ito yung isang malaking hakbang na ginawa ng pamahalaan, para syempre matugunan itong pangangailangan. Kumbaga, yung gagastusin ng ating mga kababayan, mas mababawasan. Isa na rin dyan yung National Lantis Act at yung expanded 4Ps law. Ito yung ilan sa mga kasama na mga 18 sa 52 na priority measures ng LEDAC. Tapos, ito naman pong nasa calendar is yung for debate, itong anti-dynasty bill. Isa rin tong batas na pinapa-priority din ng ating mahal na Pangulo, syempre para maipasa na. Kasama din po dyan yung, ito approved na sa committee. Itong 6 bills na kabilang modernization at saka MSME support. So, ang sabi, nasa deliberation pa daw itong bills na to. Kasama po yung cybersecurity, anti-fake news, at yung LMSMES, So ito, makikita natin na very aggressive talaga. Agresibo yung Kamara sa pag-priority ng mga bills na kailangan ng administrasyon. Kahit na may mga natitirang panukala pang kailangan pagtrabahuhan bago matapos ang session. Pero ito, nakikita natin talaga na kahit may mga Justice Committee hearing na nagaganap dito sa Kongreso, minimake sure ng ating mga kongresista na yung pagtatrabaho nila, paggagawa nila ng batas, ay isa pa rin sa prioridad po, yung mga LEDAC, na kailangan maipasa na. Kumbaga kahit gaano ka-busy, di ba pinayagan nga yung hearing, kahit na recess sila. Pero yun nga, kahit pa ganun, kahit sobrang busy ang Kamara, minimake sure nila na maipapasa yung mga batas na kailangan maipasa.